Good morning! Praise the Lord. So, diretso na po tayo sa preaching po natin sa umaga pong ito. Excited po ba tayo sa salita ng Panginoon? Praise the Lord. So, ang title po ng preaching message ay Tell His Disciples and Peter, Christ's Gentle Grace for the Fallen and Broken. Ang text po ay nasa Mark 16, verses 1 to 7, then mamaya ay lulundag po tayo sa John 21, verses 15 to 17. So let us read together sa Mark 16. When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus' body. Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb. And they asked each other who will roll the stone away from the entrance of the tomb. But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed. "Don't be alarmed," he said. "You are looking for Jesus, the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. But go, tell his disciples and Peter, he is going ahead of you in Galilee. There you will see him just as he told you." Punta tayo sa John chapter 21, verses 15 to 17. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" "Yes, Lord," he said. "You know that I love you." Jesus said, "Feed my lambs." Again, Jesus said, "Simon of John, do you love me?" He said, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep." The third time, he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep." Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin po tayo. Beloved Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan at kadakilaan mo sa amin. Salamat po sa iyong presensya na kanina pa man nung kami ay nagkakatipon, maging sa praise and worship ay nadama po namin ang kakaibang presensya mo. Kung paanong kumilos ka kanina at sa mga nagdaang araw, salamat po sapagkat may pananampalataya kami nananalig, nakikilos ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. We pray for the anointing of your Holy Spirit. Patuloy mamakita mo ang aming mga puso, na teachable and pliable, open to your correction, open to your admonition, and open to your rebuke. Panginoon, nawa o Diyos, ang mga kapatid po namin na narito ay patuloy nakikilos ka sa kanilang buhay. Sino man, Panginoon, ang may pangangailangan, kami po'y nananampalataya that you are all in all. Ikaw ang lahat sa amin, Panginoon. At walang imposible sa iyo. Ikaw ang aming manggagamot. You bring healing in all areas of our lives, physically, emotionally, socially, psychologically, practically everything that we need, Lord, you can provide because you are our Jehovah Jireh. You are also our Jehovah Rapha, our Jehovah Shalom, our Jehovah Tzidkenu, our righteousness, our peace, our great provider, the Almighty na aming sinasamba, ang Diyos na banal, na kahapon, ngayon at magpakailanman ay hindi nagbabago. Ang pagmamahal mo, Panginoon, sa araw-araw ay laging sariwa at sa kabila ng aming kakulangan, Panginoon, nakita mo kami, minahal mo kami, dinamitan ng iyong katuwiran, binigyan ng buhay na walang hanggan at inangkin mo bilang iyong mga anak. Nawa, O Diyos, ay mataas ang dakilang pangalan. Nawa, Panginoon, ang mga salita mo'y lalong magbigay sa amin ng init at ng galak na magmahaling ka at paglingkuran ka.
maging sa kabila ng mga hilahil at mga challenges namin sa buhay. Hindi kami bibitiw sa iyo, Panginoon. Kami maglilingkod, kami magmamahal, maghihintay sa iyo ng may katapatan hanggang sa iyong pagdating. Marami pong salamat. Seal this message with your Holy Spirit. Maging ang iyong anak na lingkod mo na gagamitin. Panginoon, salamat, Panginoon, for giving me this opportunity to share your word. Allow me to share with your word with boldness, Lord, with power, with the anointing of the Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. We thank you and we praise your name, Lord. We exalt you, Lord, in the mighty name of Jesus. Ang lahat ng nagmamahal sa Panginoon ay magsabi po ng Amen habang pinapalapakan po natin ang Lord. Hallelujah! The Lord deserves our best clap of offering. Ulitin po natin ang title, Tell His Disciples and Peter, Christ's gentle grace for the fallen and the broken. And as we move forward, let's have a quick look tungkol sa story po ni Pedro. Now, few stories in scripture are as personal, moving and hope-filled as the story of Peter. Si Pedro po ay hindi estranghero sa ating Panginoong Jesus. He was one of the closest disciples of our Lord Jesus Christ. Na-witness po niya yung mga milagro. Siya in fact, ay lumakad pa sa tubig. At siya ang nag-confess on a very anointed statement in Matthew chapter 16 that you are the Christ, the Son of the living God. And boldly declared that he will never forsake the Lord no matter what. Yet, in the darkest hours of Jesus' earthly ministry, Peter failed. Bumagsak po siya. When Jesus was arrested and led away to be crucified, Peter denied him not only one time, not only 2 times, but 3 times. The disciple who once promised unwavering loyalty publicly disowned his master. Now, imagine the weight of guilt Peter carried hearing the rooster crow. Now, bigyan ko lamang po kayo ng konting background dito, hindi natin babasahin isa-isa. May panahon nung magpipray ang Lord sa Garden of Gethsemane, sinabi niya sa kanya mga alagad na lahat kayo iiwanan ako. At ang isa sa nag-action doon o nag-react agad ay si Pedro. Panginoon, sabi niya, ano man ang mangyari, ako man ay mabilanggo or something, ano man ang mangyari, to paraphrase it, hindi kita iiwanan. At yung ibang mga alagad actually ay sumang-ayon doon, nag-chorus sila na totoo yung sinasabi ni Pedro. Pero with kindness, but with candid, ay sinabi ng ating Panginoon Pedro, bago tumilaok ang manok, ako ay yung i-deny ng 3 beses. At in fact, nung nangyari nga po yun, to cut the story short, after na tumilaok ang manok, ang ating Panginoon ay lumingon kay Pedro, tiningnan si Pedro. So imagine, we cannot imagine paano tiningnan ng Lord si Pedro, and possibly sa pamamagitan ng tingin na yon ay napakasakit yon sa puso ni Pedro. That's why ang sabi sa Bible, and Jesus and Peter wept bitterly. Napakasakit sa kanya. Imagine the shame that filled his heart as he remembered Jesus' words. Kung tayo yon, ano yung hiya natin at shame? He had failed not before strangers only. Siya ay nabigo hindi lang sa harapan ng publiko, kundi mismo sa harapan ng ating Panginoon, His Savior that He deeply loved. Yet, pangit man ang nangyari na yon, the story does not end in failure. Ganun din sa atin. In some point of our lives, we feel failure, we experience failure, may mga mali tayong nagawa, mistakes, something na kung pwede lang ay huwag natin balikan, pero hindi po nagtatapos doon ang ating buhay, katulad ni Pedro. Dahil sa Panginoon, because of His gentle grace and love, there is always hope. Amen po ba? There is restoration. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. So let us move forward. After His resurrection, Jesus sent a message through the angel. But go, tell His disciples and Peter, He is going ahead of you into Galilee. There you will see Him just as He told you. Yun po ang sinabi ng anghel dun sa 3 babae.
Those three words, tell his disciples, then dinugtong yung and Peter, reveal the heart of God. Nagpapakita po ito ng puso ng Diyos. Peter may have considered himself disqualified. Maaring na-feel ni Pedro na hindi na siya, disqualified na siya bilang alagad ng Panginoon. But Jesus had not. He may have counted himself out. Pwera na ako. Posibleng sinabi niya. But Jesus still counted him in. He may have remembered his failure. But Jesus remembered His grace. Tandaan po natin, when our sins abound, the more that the grace of God abound. Amen po. Later in John 21, Jesus personally sought Peter, restored him, and recommissioned him for the ministry. Ang mga passages pong ito, mga kapatid, reveal one of the most beautiful characteristics of Christ. And what is that? His gentleness toward the fallen and the broken. So ang Panginoon, mabait siya at nagmamahal siya sa mga anak niyang masunurin, yes. Pero ang pagmamahal niya nag-i-extend din naman sa kanyang mga anak na nagkakamali. Amen po ba? In God, there is hope. In God, there is restoration. And in God, there is forgiveness. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Ano po yung isang general lessons na makikita po natin doon sa istoryang ating pong narinig o nabasa? That at Calvary, Jesus carried not only Peter's sins but ours as well. Dahil ang ating Panginoon, hindi lang siya namatay para kay Pedro at para sa kanyang disipulo. Namatay din po siya sa atin. Amen po. The nails that pierced his hands secured our forgiveness. The blood that flowed from his body purchased our restoration. The empty tomb declared that failure, guilt, and shame do not have the final word. God has the final word. Amen po. Now, this message offers at least three important truths. Number one, this message offers hope to every offender seeking mercy. Sa mga taong nagkasala, ito ay nag-o-offer ng pag-asa na naghahanap ng habag. Pangalawa, it teaches every offended believer to extend grace. Na bilang mga anak ng Panginoon, kung sakali may mga tao o kapwa na nagkamali sa atin, kung paanong tayo nakatanggap ng habag sa Lord, gayon din naman, mag-extend tayo ng habag sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapatiran. It also reveals the character of Christ and call us to imitate His gentleness. Nagtatawag din ito o nagsasabi sa atin, nagayahin natin ang ating Panginoon, dapat tayo mahinaon. Amen po ba? Hindi po tayo nabubuhay sa galit pag may mga tao nagkasala sa atin. Hindi po tayo nabubuhay sa rejection and condemnation of other people. And the more, kinokondemn natin ang ating sarili. Because sa Romans chapter 8 verse 1, ang sabi po, for there is no condemnation to them who are in Christ Jesus. Amen po. Now, the main truth, ano po yung makita din natin na main truth doon sa mga passages na ating binasa? Because of Christ's sacrificial death and victorious resurrection, no failure is beyond His grace. Amen po. No sinner is beyond His reach. Walang makasalanan na hindi niya kayang abutin, and no broken life is beyond His restoration. Dahil ang Diyos, siya po ay master o eksperto ng pagre-repair ng mga sirang bagay. Amen po ba? So kung sira ang buhay mo, huwag ka pong mag-alala, lumapit ka sa Panginoon, kaya niyang buuin muli ang buhay mo at baguhin yun. Amen po? Praise be the name of the Lord. Hallelujah. So, three truths na nais ko pong ipakita sa inyo. Number one is that grace triumphs over failure. Tingnan po natin yung verse 7 ng Mark 16. But go tell His disciples and Peter, He is going ahead of you into Galilee. There you will see Him just as He told you. Now, let's move forward. Peter's greatest failure was not hidden from Jesus. In fact, bakit ko nabanggit yun? Nung nag-crow, yung tumilaw ang manok, lumingon ang ating Panginoong Jesucristo kay Pedro. Kasi nung hinuli sila, yung mga disciples nagtakbuhan na. Si Pedro, ang ginawa niya, medyo sumunod pa siya doon sa Sanhedrin. Nandun siya sa outer court, and within reach, I assume, sa ating Panginoon, kasi narinig ng Lord, nagkakakitaan sila. So alam niya, kaya nung nag-deny siya sa ating Panginoon at tumilaw ang manok, ang Panginoon ay tumingin kay Pedro eye to eye. So Jesus knew about every denial. He knew every fearful word Peter had spoken. He knew every tear Peter had shed. Alam niya yung iyak
at pagsisisi ni Pedro. Yet after the resurrection, Peter's name was specifically mentioned. The angel did not say, tell the disciples, except Peter, which is a contrary sa nangyayari sa ating kultura. Pag ayaw natin ng isang tao, halimbawa sa isang meeting, isang boss, gagalit siya sa kanyang isang empleyado, ipapatawag niyang iba, ipupuwera ang isa. Di po ba? O mga sa community, ganun din. Instead, heaven announced, tell the disciples and Peter. What an amazing grace. Amen po ba? Jesus had already paid for Peter's sins on the cross before Peter could explain himself, defend himself, or prove himself. Christ had already secured forgiveness through His sacrifice. And the same truth, ilagay po natin sa ating pangkasalukuyan, sa ating panahon, the same truth that was applied to Peter also applies to us and unto all generations. Hindi lang sa henerasyon natin, kundi sa mga susunod na henerasyon, until the Lord returns, the same truth applies. Ang Panginoon, ang pag-ibig niya sa atin hindi nagbabago. Amen po ba? Ang kanyang pagpapatawad ay laging malawak. The cross is God's declaration that grace is greater than failure. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang cross ng ating Panginoong Jesucristo ay isang deklarasyon na ang habag ng Diyos ay mas malaki sa ating mga pagkakamali o pagkabigo. Ang Romans chapter 5 verse 20 ay napakamakapangyarihan po ang sinabi, where sin abounded, grace did much more abound. Kung dumarami ang kasalanan, ay lalong dumarami din naman ang habag na nanggagaling sa Diyos. Doon sa Psalm 103 verse 12, sabi po, as far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us. Ako po'y na-curious dito sa verse na to. So what I did po ay nagkaroon ako ng simple study about the verse. At ito po yung aking nakita sa aking pag-study. Ito po pala is a metaphor for complete irrevocable forgiveness from God. That God does not just push our sins slightly out of sight. Hindi lang niya ipinus ang ating mga kasalanan ng konti para hindi natin makita. He removes them an infinite, immeasurable distance away. So I studied further kasi parang nangangailangan siya ng objective evaluation. Bakit sinabi na infinite, immeasurable distance away? So sa saliksik po natin, nakita ko po yung the East and West analogy. May analogy po pala yon. Kasi hindi ba, ang unang analogy is the infinite separation. Bakit po infinite separation? Kasi ang mundo, the globe, ang kanyang shape o sphere, di po ba? It's a perfect round. Now, may north, merong south, di po ba? May east, merong west. Ito ang west, ito ang east, ito ang north, ito ang south. Kung saan sumisikat ang araw, hando ng east. Kung saan lumulubog, hando ng west. Now, ito yung scientific explanation. Unlike the north and south, which eventually meet at the physical poles, east and west never intersect. If you travel east, you will continue walking east farther, forever, without ever turning into westward part. Pag lumakad ka papuntang east, hindi mo madadaanan yung west. That is infinite. Pag lumakad ka papuntang west, hindi mo madadaanan yung east. Paano yung north and south? The North Pole and the South Pole. Ang sabi po doon sa scientific explanation, pag ikay nakarating doon sa North Pole, sa uttermost part of the earth, the North Pole, at nagpatuloy ka pa rin maglakad, you will find yourself handong ka sa South. Babalik ang ganun. Kaya magkikita sila. So, napakaganda. Amen po ba? The statement of the psalmist in Psalm 103 verse 12 is, I believe, is anointed by the Holy Spirit. It clearly demonstrates how God and how wide and how far, how immeasurable God's love for us. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Lord. Hallelujah. Napakagandang verse. And then, infinite separation. Another one is immeasurable distance. By using east and west, instead of north and south,
it emphasizes that God's forgiveness is endless and cannot be quantified. When you say it cannot be quantified, it simply means it cannot be measured. There is no existing measure equipment na pwedeng sumukat doon sa habag at pagpapatawad ng Diyos. Amen po ba? That would keep our heart humble before God. Tayo ay magiging mababa sa Diyos. Wala tayong maipagmamalaki. That despite na ganito tayo, nakita tayo ng Panginoon. Amen po ba? So what is our response? Ano ang objective response po natin doon? Lalo nating mahalin ang Panginoon. Amen po ba? Because despite ng ating kakulangan, tinimbang tayo ngunit kulang. Marami tayong pagkakamaling nagawa. And we cannot say na ngayon ay wala tayong pagkakamali. We cannot say tomorrow or in the future. And yet, minahal tayo ng ating Panginoon. So, the pagmamahal, faithfulness, service, that's our proper response. Another response is, since tayo ay recipient ng habag at biyaya ng ating Panginoon, dapat maging mabait, mahinahon, maunawaan din naman tayo sa ating kapwa. Amen po ba? Huwag tayong maging malupit. Ang sabi ko nga ganito, simple analogy, bakit pag tayo ay nagkakamali, ang bait natin sa ating sarili? Binalibag ba natin ang ating sarili? Itinapon ba natin ang ating sarili at lumundag tayo sa building? Dahil galit na galit ka sa sarili mo? Wala lang, di po ba? Lalapit ka lang sa kapwa pinagkasalanan mo, lalapit ka sa Panginoon, but mabait ka pa rin, in general, sa iyong sarili. Pero bakit kapag ang kapwa natin, ang nagkamali sa atin, kulang na lang ay itapo natin sila sa dagat? Malupit. Amen po ba? I think sa panahon na yon, kung maunawaan natin yung habag sa atin ng Panginoon, magiging mabait at maunawain tayo sa ating kapwa. Amen po ba? Hindi tayo bulag sa mali, pero there is always a space in our heart for forgiveness, for understanding, for reconciliation. Amen po ba? Dahil tayo mismo ay tagapagmana o recipient of the same grace and mercy from the Lord. I believe the Lord deserves our best clap of offering. Further lessons. Many believers live under the shadow of yesterday's failures. Some are haunted by sins they committed years ago. Some carry regrets that steal their joy. Some believe God loves others more because they failed Him too many times. Ito naman yung isang negative consequence. But the resurrection message says, and Peter, at pwede niyo pong i-insert ang yung pangalan doon, God's grace is still calling you. Amen po ba? The cross was not insufficient. The blood of Christ has not lost its power. It takes away the sins of the world to those who put their trust in Him, in His redemptive work. I want to emphasize this, mga kapatid. Your failure is great, but His grace is greater. Amen po ba? Maaaring ang iyong kabiguan ay malaki, pero ang habag ng Diyos ay mas malaki. Amen? Hallelujah! Mas malaki ang habag ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Praise be the name of the Lord. Hallelujah! Praise God, praise God. So, ano po yung ating mga specific actions for daily living? Number 1 is confess your failures honestly before God. Another one is stop defining yourself by worst mistake. Hindi ko mo ikay nagkamali ay parang nabago na o natapos na ang iyong buhay. Receive Christ's forgiveness by faith. Refuse to live in continual condemnation. Extend grace to those who have failed you. Yung nabanggit ko kanina, kung recipient tayo ng habag, dapat recipient din tayo ng extender din tayo ng habag ng Lord. And speak words of restoration rather than rejection. Remember daily that your standing with God rests on Christ's finished work. Nakatayo tayo sa harapan ng Panginoon, hindi dahil sa ating lakas,
Hindi dahil sa ating galing, nakatayo pa rin tayo dahil ito ay nakapundasyon sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po? Si Oscar Wilde, isa po siyang Irish poet and novelist, ay napakaganda po ng kanyang sinabi, "Every saint has a past." Lahat pala, walang masasabi ng isang banal o isang saint. Anong saint sa Tagalog? Santo ay walang nakaraan. Ibig sabihin, meron din siyang pangit na nakaraan. Despite na siya yung naging saint in the end. In fact, tayo, we are priest and saint before God. Amen po? And every sinner has a future. Ano naman ito? Lahat naman ng nagkasala, meron din naman siyang kinabukasan. On the positive, ibig sabihin maganda. So, dito makikita natin that both person ay merong hindi magandang bagay sa kanyang buhay. Kasi every saint has a past. And then every sinner, very, very clear, ay merong hindi magandang nangyari sa buhay niya. But still, kahit pareho silang merong past, pareho silang merong future. Amen po ba? Praise be the name of the Lord. Si Tim Keller po ay isang pastor ng Presbyterian Church. Isa din siyang theologian. Napakaganda din po ang kanyang sinabi that I believe could help for us to understand the message. Ang sabi po ni Pastor Tim, God's grace is not attracted by our goodness, though the Lord talaga ang gusto niya ay gumawa tayo ng kabutihan. But take note, malalim yung kanyang isinunod na salita. It overcomes our badness. Yung habag ng Panginoon ay nasasabdyo niya, natatakpan niya yung mga mali din nating nagawa. For as long as, hindi ko ito binibigyan ng excuse na tayo, mabait naman ang ating Panginoon, abusuhin. That is another issue. Iba yung willful na ginawa po natin. Amen po ba? Kasi may mga corresponding, consequence. But just in case man na tayo nagkamali, ay tandaan po natin ang habag ng Diyos ay naroon. Number 2 is Christ pursues the fallen. Sa Tagalog, ang ating Panginoong Hesukristo, hinahanap din naman niya yung mga bumagsak at nawala. Si John chapter 21, it reveals a beautiful scene. Nagpapakita po ito ng isang magandang senaryo. Jesus appeared by the Sea of Galilee. The disciples had returned to fishing kasi nangyari na ngayon na pa ako ang Lord, namatay sa krus ng Kalbaryo, parang hopeless na. Ano pa ang kanilang susundan? And the disciples, mostly of them were fishermen, went back to their old life, their old vocation, which is fishing. Mangingisda. The marginal fishermen. Bakit sinabi pong marginal? Kasi maliliit na bangka lang yung kanilang sa tabi-tabi lang po sila nangingisda. Ibig sabihin, kumbaga sa society, sila yung nasa laylayan, isa sa pinakamahihirap na tao ng sosyudad. Hindi po ba kayo nagtaka? Ang Panginoon hindi po namimili ng tao. Amen po ba? He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Nasa langit siya. Well, He is the Alpha and the Omega. He is the creator of everything. And in fact, nothing is created without Him. Amen po. And yet, siya ay holy, unblemished, walang kasalanan. And He owns everything. The earth is the Lord and the fullness thereof, and they that dwell therein. Despite that, nakita pa rin niya yung mga taong maliliit. Amen po ba? Yung mga taong bibihirang maligo o baka kung ang sabuno na ay Ajax lang ang sasabon niya sa ulo. Ay, kapatawa lang ako dito sandali, naalala ko si tatang noon, yung father ko. Kasi sa baryo nga namin sa Pamputik, hindi namin kilala ang shampoo noon, lalo ng mga elementary. Di ba, nag-shampoo lang siguro ako noong high school o noong college. Nangangalis sa mga kapatid ko, no? Kasi minsan, pag di ba, nakakalbo-kalbo ka, wala akong pinaparinggan, So, baka akala nyo si Paso, hindi po, totoo, di ba yung madalas daw magsya-shampoo, nawawala. Darling, ako tingnan, hindi ko pinapatok. Ay, nawawala yung buhok. Parang ganun nga, yung anuhan. Sabi ni tatang, ewan ko naman kasi sa inyo, kung ano nilalagay niyo sa buhok niyo. Sabi niya, ako Ajax lang. So, matanda na nga naman siya, malago pa yung buhok niya. So, sino po ba yung gusto lumago ang buhok dito? Amen po. So, marami po tayong Ajax, yung isang Tide, yan, ang mga sabon namin. Wala nga ding walang, yung pampalambot ng buhok after shampoo. Walang conditioner, di ba? Wala.
Pag gugo, pag may kuto ka, gugo, pwede rin yun. Praise God. Bumalik tayo. Balik tayo sa topic. Baka sabon na yung nagpo-promote na ako ng sabon dito. Purihin ang Panginoon, pati ako nawala. So, John 21 reveals a beautiful scene. Jesus appeared by the Sea of Galilee. The disciples returned to fishing. And Peter, discouraged and uncertain, was among them. Yet Jesus came looking for him. The reason Savior prepared breakfast, basahin po natin in John chapter 21, nagluto ang Lord. Kasi magdamag na nangingisda, wala silang mahuli. And then merong tao sa shore, hindi nila alam, si Jesus pala yun. Sabi ng Panginoon sa kanila, hindi nila alam, ilagay nyo yung nyo doon sa kabilang side ng bangka. And then, pero kahit gano'n na ginagawa niya, ang Lord pala nagluluto na, nag-iihaw na, nagniningnan na doon sa shore. He invited them near. He created an atmosphere of grace. So, halika kayo, kumain tayo, sabi niya. Notice what Jesus did not do. He did not embarrass Peter. Tanong, pag ba may mga kapatiran tayo o mga kasamahan natin nagkakamali sa atin, sa kalagitnaan po ba ng tao, pinapahiya po natin? He did not expose Peter publicly. Pinagsasabi ba natin ang kanilang kapalpakan na kulang na lang ay pati aso at pusa at mga langgam ay malaman? He did not lecture Peter. He gently drew him close. Doon sa verses 15 to 17. And this is the heart of God actually, mga kapatid. The shepherd seeks wandering sheep. The father runs toward prodigal sons. The Savior pursues broken sinners. And possibly, I'm just, sinesense ko lang yung word na yun, tell his disciples and Peter. Bakit sinabi na yun ng Panginoon? Hindi niya sinabing, tell the disciples except Peter. Kasi alam ng Panginoon na among the disciples na umiwalay sa kanya, nag-fall away, napakasakit na nangyari kay Peter. Kasi siya yung pinakabokal. Amen po ba? Siya yung nagsabi ng ganito, and yet kabaligtaran. Now, let's move forward. Many people run from God when they fail. Ito yung usually natin. Halimbawa, pag meron tayong nagawang sala na mapalpak, kahit sa service, ayaw natin mag-attend. We feel yung madumi, tawag doon? Hindi ko na alam yung madumi. Adam hid in the garden. At yan po ay nangyari na sa history. Noong nagkasala si Adan at si Eva, in the coolness of the day, pinuntahan sila ng Lord. Where are you? Sabi ng Lord, nawawala yung alam ba, maniniwala ba tayo na hindi alam ng Panginoon kung nasaan yung dalawa? Siyempre, He knows. Gusto lang niya sigurong marinig yung dalawa. Jonah fled from God's presence. Si Jonah, inutusan ng Lord na mag-preach sa Ninive. Ayaw niya kasi alam niya, sabi niya, ba't ako mag-preach doon? After na, papatawarin sila ng Panginoon. So, sumakay siya sa hanggang sa makarating sa pusod ng dagat. Peter returned to fishing, yet God continues pursuing those who wander. The lesson, mga kapatid, is that perhaps someone today feels distant from God. Hindi ko po alam, marami tayo ngayon. I don't know ang inyong individual situation. Possibly, narito kayo. Pero parang hindi na natin narinig ang boses ng Panginoon. Perhaps guilt created barriers because that's biblical. Isaiah 59 verses 1 and 2. Ano ang nakapagpapahiwalay sa atin? Sa Diyos. Amen po ba? Nakakapagsira ng ating fellowship. Yung sonship, hindi po nawawala yon. Kasi yung pagkaanak, hindi yan nawawala. Kapag nagkasala ka, hindi ka na anak, bukas okay ka, anak ka ulit. Mali po yan. That is theologically incorrect. Except, kasi we do not believe in one saved, always saved, except you fall away. In Hebrews chapter 6, kapag dumating yung panahon, nagkasala ka, and then the Holy Spirit tells you, iwasan mo yan, hindi ka nakinig hanggang magiging kalos ang puso mo, until such time you find yourself, you are no longer trusting God, you are no longer putting your life on Him, hindi ka nananampalataya sa Kanya. That is the falling away. That is the time na mawawala yung ating sonship. Amen po ba? But kung wala pa yon, ay hindi nawawala ang ating sonship. Amen po ba? Ang nangyayari lang, nasisira ang ating fellowship. Parang sa bahay, meron kang ama, meron kang ina, hindi kayo nagbabate kasi malaki ang kasalanan nyo
sa Kanya. Nakukuha po natin ang simple illustration. So sabi ko pong ganun dito, many people run away from God when they fail. Adam hid in the garden. Jonah fled from God's presence. Peter returned to fishing, yet God continues pursuing those who wander. And ulitin ko yung lesson, perhaps someone today feels distant from God. Perhaps guilt has created barriers. Perhaps shame whispers that restoration is impossible. But the resurrected Christ still walks toward broken people. Tayo ay kanyang inabot or inaabot. Nawa ay magpaabot naman po tayo. Amen po. Palapakan po natin ang Lord. Hallelujah. Kaya sa sandali na tayo nagkakasala, meron tayong nagawang mali, at narinig natin ang boses ng Holy Spirit, magsisi po tayo. I-rectify po natin yon. Amen po ba? Huwag natin patigasin ang ating mga puso. Jesus Christ comes not with a whip of condemnation, but with the nail-scarred hands of mercy. Ang ating Lord, dumating po siya, hindi po niya dala ang pamalo ng pagkukondena, kundi isang kamay na may sugat. Isang kamay na sa sugat na yon, ang mensahe ay ang habag sa ating buhay. Meron pong mga specific actions po tayong ilagay dito. Number 1, return to God instead of hiding, katulad nga ni Adan at ni Eva. Spend daily time in prayer and scripture para nare-restore, kasi ang Word of God is a lamp unto our feet and a light unto our path. Thy word, O God, I hid from my heart so that I may not sin against you. Ang sabi ng psalmist, reach out to someone from whom you have become estranged. It's time to reach out to someone. Initiate reconciliation even when it is difficult. Replace pride with humility. Listen before reacting when conflict arises. Demonstrate Christ-like gentleness in your relationship. At doon po sa mga na-offend, ito po yung ating gentle advice that our natural tendency is to wait for others to come first. That is the human carnal nature of people. We say, siya ang naka-offend, kaya dapat siya ang unang lumapit. But Jesus came to Peter. Amen po? Take note mga kapatid. I want to emphasize, love takes initiative. Amen po? Ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig na galing sa Diyos ay nagkukusa. Grace makes the first move. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Gentleness reaches across brokenness. The strongest, I believe that the strongest person in the room is often the one willing to humble himself first. Hindi yung mga taong barbado, malakas ang boses, malakas ang tunog ng boses. Ang pinakamatapang pala o pinakamatibay na tao ay yung isang tao na mayroong mababang puso. Ang sabi po ni Ian McLaren, isang Scottish minister, be kind for everyone you, be kind, ibig sabihin, maging mabait ka. Bakit? Implicitly sinabi niya, for everyone you meet is fighting a hard battle. Halimbawa, someone ay na-offend ka sa kanyang sinabi o may nagawa siya sa'yo, may tinanong ka lang, bakit ang mukhang ang init ng ulo, then na-offend na po tayo. Amen po ba? Possible, bigyan mo ng katwiran, baka merong pinagdadaanan ang taong yon. Amen po ba? Natapat lang, hindi na niya makontain, ikay nadaan, ikaw ang kanyang naging garbage can. In that particular moment, mag-pause po tayo. Amen po ba? Sa halip na magalit, pangunawa ang ating iganti. Amen. There is strength in humility. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. The heart of God is most revealed not in His power to condemn, but in His willingness to restore. Kanina din po, pinatuto ko dito, briefly lang. I don't want to say details, but merong time sa aking buhay na minsan, hindi naman maiiwasan na may mga taong nakakasakit sa puso mo. Amen po. Nakaka-offend sa'yo. Pero hindi naman ibig sabihin, mga taong yun ay wala nang mabuting ginawa din sa'yo. Pero nangyayari yun kahit sa pamilya. And then one time, ako po ay nag-iisip-isip, nagre-reflect, and the Lord touched my heart. Alam po niyo ang aking ginawa. Mga tao na naka-offend sa akin, tinext ko po sila. Sabi ko po, blah, 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 and then, ibigay niyo sa akin ang inyong ATM.
number, hindi yung ATM mismo, no? Yung mga ATM. At papayamanin ko kayo. Wow, yaman ko, no? Si Pastor mayaman, hindi ako. Hindi ko nasasabi kung ano, aking kung magkano. Basta, binibless ko po sila. Not one time, hindi lang isang beses, 2 times, etc. Bakit? That's my way of connecting with them. That my message is, I'm here, I'm open. Amen po ba? I can forgive. Pwede kong kalimutan ang mga mali ninyong nagawa. Because God's love is over all. Amen po ba? It restores relationship. Palakpakan po natin ng Lord. But today, ang masasabi ko po sa inyo, huwag niyo pong itetext sa akin ng inyong ATM. Ubos na po kasi. Hindi na po ako milyonaryo. Pinapatawa ko lang po kayo. I hope nakuha po niyo yung message. Amen po. At kung sakali mang mawala, meron naman pong pastor na pwede kong hingan. Amen. Praise the Lord. Sana ay makonvict. Pero sabi naman niya, ang sayo ay akin, ang akin ang sayo. Wow, talaga naman. Number 3, forgiveness leads to healing, restoration, and mission. 3 times Jesus asked, Peter, do you love me? The 3 questions mirrored Peter's 3 denials. Each painful memory became an opportunity for healing. After every answer, Jesus responded, feed my lambs. Yung isa, yung pangalawa, take care of my sheep. At yung pangatlo, feed my sheep. Jesus did not merely forgive Peter. He restored him. He trusted him. He recommissioned him. The same man who denied Christ became the preacher of Pentecost. The same man who failed publicly would later glorify God through faithful ministry. At alam na po natin, ang inner tree ng ating Panginoon ay si Peter, James, and John. At lagi pag sinasabi yun, lagi nauuna yung Peter. Peter, James, and John. And on Acts chapter 2, after na yung Holy Spirit ay bumaba doon sa mga mananampalataya doon sa upper room, at sila'y nabaptize ng Holy Spirit, napakarami ang nakasaksi. And then Peter preached, 3,000 souls were added to the church of the living God. Amen po ba? Ibig sabihin, kahit meron po tayong nakaraan, meron tayong mga maling nagawa, hindi ibig sabihin, hindi po tayo gagamitin ng Panginoon. Amen po ba? For as long as we are repentant and humble before Him, we trust Him, ang door ng Panginoon for forgiveness, for recommissioning, and formation are still open. Praise be the name of the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Now, let's continue. Ulitin ko, the 3 questions, forgiveness leads to healing, restoration, and mission. The 3 questions mirrored Peter's 3 denials. It's painful. Memory became an opportunity for healing. After every answer, Jesus responded, feed my lambs, take care of my sheep, feed my sheep. Jesus did not merely forgive Peter, He restored him. He trusted him. He recommissioned him. The same man who denied Christ became the preacher of Pentecost. Inulit ko lamang po ito. The same man who failed publicly would later glorify God through faithful ministry. And I want to emphasize this. The cross does more than forgive sin. Ang krus po ng ating Panginoon ay hindi lang siya nagpo-forgive ng kasalanan, it restores purpose. Amen po ba? It transforms failures into testimonies. Marami po tayong narinig ng mga patotoo ng mga kapatiran na sira ang kanilang buhay. Subalit nung nakita nila o natagpuan ng ating Lord at isinuko ang kanilang buhay sa kanila sa kabila ng kanilang pagkakamali, binago ng Lord ang kanilang buhay. Tandaan po natin, lahat ng lumalapit sa Diyos at nagpapakumbaba sa Kanya, kahit sa kabila ng kanilang mga maling nagawa nung nakaraan, kayang baguhin ng Diyos ang istorya ng kanilang buhay. Ganyan din po sa inyo. Amen po. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. It turns wounded people into useful servants. Kaya nitong baguhin ang ating buhay, yung mga taong sugatan na lumalapit sa Kanya ay pwede niyang gawing isang tagapaglingkod na kagamit-gamit. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sabi po, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao,
Isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. In Ephesians chapter 2 verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakipagkaisa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya ng una pa man upang gawin natin. Now, let's move forward. I want to make a sidestep yung kalaban natin kay Satan. Satan wants believers trapped in guilt. Yun ang trabaho ni Satanas. I-trap tayo sa guilt. Christ wants believers restored purpose. The enemy says you have failed too much. Jesus says, follow me. The enemy says you are finished. Jesus says, feed my sheep. I want to emphasize, mga kapatid, the enemy reminds us of our past. Ang enemy, nire-remind niya tayo, oy, mali ka, nagkamali ka, ganito buhay mo. Bakit? Ganon. Kasi yun ang kanyang mandato sa buhay. Yun ang kanyang misyon. Why? Revelation 12:10, ang sabi nga nun, the accuser of the brethren who that did it, that do it day and night. Now, Jesus points us toward our future. What Christ forgives, He also restores. Amen po? Hindi lang tayo pinapatawad ng ating Panginoon, tayo din ay kanyang pinanunumbalik. What Christ restores, He also uses for His glory. Ako po din po yung magpapatutuo dito. Sabi ko nga kanina ding umaga na ipatutuo yung aking buhay. At ako alam mo hindi nahiya, taga Sapang Putik. Meron di akong hindi magagandang nagawa nung araw na ikwento ko nung kami high school. Kasi naglalakad nga po kami 3.5 kilometers one way, another 3.5. Yung pauwi naman, lakad yun. Narong kumain na kami ng tubo, pauwi, isang mahabang tubo, nauubos namin yung tigit-tigisan tubo, buti na lang kami na diabetes to, isang mahabang tubo, hila-hila namin pauwi. Kaya antibay nung ipin pampatibay ng ipin yung tubo na yan So, may mga nadadaanan po kami kung ano-ano na, mga bahayan, may kalamansian, nakakahiyaman, alam po niyo. Minsan medyo maputik dun sa daan, doon kami dadaan sa medyo may kalamansi kasi madamo dun para hindi kami maputikan. Namumunga yung kalamansi, kasama na rin yung papitas-pitas ka habang daan. 4 na taon ho yung papitas-pitas. Pag may bunga yung kalamansi, lalo na kung maulan, mabunga yung kalamansi, namimitas po kami. Hindi alam ng may-ari. Nakidaan na nga kami sa kanyang sular, kinukuhanan pa namin sila ng kalamansi. Naging buhay ko po yun. Sino yung nakatikim din naman ng nagkodiko? Sino ba yung nagkodiko? Oh, wow. Nagkodi ko din ako nung araw. Pag hindi mo na alam talaga, hindi na. Hindi ka na makristyano talaga Tapos pag hindi mo alam, ganyan ka. Talaga naman, namimilipit ang leeg mo. Ibukas mo ng konti. Ganun ka pa ng konti. Sino yon? Yung umamin, ako lang yata. Hindi ako nawala sa inyo. May mga ganyan. Pero na-born again po tayo. Amen po ba? I'm also a product of God's grace. Amen po ba? Hallelujah! Palapakan po natin ang Lord. Hindi po ako pwedeng magmalaki. Pero ang saya ko na po ngayon, praise the Lord. Ako po ay palago-lago na lang, di ba? Palago-lago na lang. Praise the Lord, maganda ang technology. So sabi ko, ilang taong ka na, Sister Lian? Nung before June 9, ako ay 65.9. After June 9, ano na ngayon? June, hindi ko na alam ang date ngayon. June 28, ako naman ay 66.1. 66.1. So, I'm just enjoying God's goodness. Specific actions for living. Accept God's call despite failures. Serve faithfully where God has placed you. Encourage those who are struggling spiritually. Share your testimony of God's grace. Amen po. Unahin po natin sa ating pamilya. Use past failures as lessons rather than life sentences. Invest in discipling and helping others live each day as a witness of Christ's restoring power. God does not call the qualified, He qualifies the call. Amen po. A scar in the hand of God becomes a testimony of grace in the life of His child. So, magpatutulang ulit ako dun sa use past failures as lessons rather than life sentences. May patutuo po ako, mabilis lang dito. Minsan nga, nagkakamali tayo, kasama na ako doon. Minsan, nagkukulangan ako ng tact. Hindi ko na po sasabihin na outreach. May time po na ako yung nag-preach sa isang outreach. At eto na po, isang kapatiran,
palpak-palpak din kami minsan na aking sinasabi, may dala-dala po siyang LG, bibigyan ako ng LG. Ayoko po yun, nahihiya po ako. Kasi feeling ko, di naman magbibilis para bigyan niyo ako ng nahihiya talaga ako doon. Pero pag si pastor magbibigay, all arms, praise the Lord. So sabi ko, para lang po din niya ako bigyan. Sabi ko, naku, huwag niyo na po akong bigyan kasi mayaman po ako, milyonaryo po ako. Naku, pinilit pa rin niya, pero may stuck po sa heart ko. Mali yung aking sinabi ko, palpak, mali yun. Alam po ninyo, mga 2 or 3 years ko pong dinala yun. Minsan pag nakikita ko sa ibig kong lapitan, may kasalanan ako sa'yo. Isang araw, nag-pray sa ulit ako, the same Eto na naman siya. May dala na naman siyang may sobre na naman siya. Ay naku, pero bago po niya, tinanggap ko na yun, pero bago ko po tinanggap, dinala ko po doon sa isang gilid. Alam mo, kapatid, sabi ko, halika muna dito. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Alam mo ka ako, nung ganito ang sinabi ko sa'yo na parang baka na-insulto ka noon, di ba? Patawarin mo na ako. Maling-mali talaga yun. Sabi niya, sis, hindi ko na natandaan yun. So, tinanggap ko na ho. Praise the Lord, na-promote yung LG na doble. Sana po ibig sabihin, may mga palpak tayong ginagawa. Amen po ba? Pero mabuti po ang Lord. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Ang feeling ko nun, parang di kaya ako galit yung kapatid. Now, sa ating pong pagtatapos, the story of Peter is ultimately not about Peter. It is about Jesus. It is about a Savior who died for sinners. It's about His gentle grace despite what we did. So kung titingnan natin, yung istorya ay hindi kay Pedro lang. Ito ay nagpapakita ng habag at kabutihan ng Diyos. Amen po. A Savior who rose from the grave, who pursues the fallen and restores the broken. A Savior whose gentleness changes lives. Kaya po nung ginagawa ko yung message na to, I felt in my heart that this is really the message of the Lord. Kasi nung pamang ginagawa ko po ito, ako'y naiyak na. Especially nung na-reveal ng Lord yung word na to, yung statement na to, a Savior whose gentleness changes lives. Bakit? Bakit ba tayo sinave ng Lord? Bakit ba tayo nagbabasa ng Bible? Ang Bible ba ay para lang tumalino tayo, academically, theologically, matalino? Hindi po yung ang ultimate desired impact ng Bible. Nung tayo iniligtas ng Lord, ang kanyang desired ultimate impact, ay hindi lang tayo basta mapunta sa langit, kundi mabago ang buhay. Amen po ba? Ano ang saysay ng kaligtasan kung hindi nabago ang buhay? And who did that? Our Lord Jesus Christ. Before judging others, we must remember our own need for mercy. Bago tayo mag-judge o maghukom sa iba, alalahanin lang po natin na tayo man mismo kailangan ng habag ng Lord. Amen po ba? Kaya kailangan din natin maging mabait sa ating kapwa. And the ground level is at the foot of the cross. Bakit nabanggit ko dito na yun ang ground level? Kasi sa paanan ng ating Panginoon sa krus, na level lahat ang tao. Amen po ba? All have sinned and fall short of the glory of God. But the gift of God of eternal life is only through Him. The words and Peter are among the most hope-filled words in Scripture. And Peter, napakasimpleng salita, but it tells so many things. It tells a very profound things. It extends hope, restoration, and new mission to people. They remind us that Christ's grace is greater than our failures. Nagpapakita ito ng habag ng ating Panginoon ay mas malaki sa ating mga kabiguan o pagkakamali. And His gentleness is not weakness, but strength that invites restoration for those who sinned and stumbled. So, if you yourselves are the offenders, and you feel that guilt
and shame, you feel so guilty and shamed because you displeased the Lord because of what you have done. My simple exhortation is this, mga kapatid. God's gentle grace is greater than what you have done. Amen po ba? It's still calling you. His mercy is deeper than our guilt, and His love is stronger than our shame. His sacrifice is sufficient for our forgiveness, and His resurrection guarantees our restoration. Because of Christ, grace triumphs over failures. Grace pursues the fallen, and forgiveness leads to healing, restoration, and mission. And the cross says, you are forgiven. The empty tomb says, there is hope. And the voice of Jesus says, follow me. In the end, yun naman doon tayo magsisiruin sa mga pagpapatawad ng Diyos, sa pag-unawa sa atin. In the end, ang kanyang tawag pa rin sa atin, sundan mo ako, sundin mo ako. Amen po ba? I would like to give emphasis or recite the words of our brother Eddie Villanueva. Ang sabi po niya, let's embrace God's sufficient grace and let His power be made perfect in our weakness. And in 2 Corinthians 12 verse 9, ang sabi po niya, but He said to me, my grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. Sa mga kahinaan natin, tandaan natin, ang habag ng Diyos ay sapat. Amen po. For my power is made perfect in your weakness. What made us righteous before Him is because of His power. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Pwede po bang tayo ay tumayo? Can we request our praise and worship team to sing a song? Praise be the name of Jesus. May natutunan po ba tayo? Amen. I hope na I trust that the Holy Spirit has spoken unto our hearts. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa ating pong mga puso. Praise be the name. You were my strength when I am weak. You were the treasure that I seek. Thank you, Father. You were my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, Jesus, Lamb of God, worthy is your name, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Bago lang po natin awitin yung isa pang napakagandang stanza nung awit na yon na nagpapaalala ng kabutihang loob ng ating Lord sa ating mga buhay. Hindi po lahat ng panahon tayo ay nasa crest of faith. Ibig sabihin ng crest yung nasa rurok. Even the strongest apostle, Peter, had his moments of weakness. Pero ang nakakatuwa, sino ba ang Diyos sa panahon ng kahinaan? Isn't it that God is a God who is so holy? He is a God na napaka-righteous, and He demands and He expects, in effect, that we live righteously. Micah chapter 6 verse 8, this is what the Lord requires from you, O man. So ang Diyos po natin may requirement din. Pumasok nga tayo sa school, may requirement dyan. Hindi ka makakapasok dyan pag hindi mo fulfill yung requirement. Opisina,
Apply ka sa abroad, may requirement. Ang Diyos may requirement din. Micah 6:8. Maganda my flash. This is what the Lord requires from you, O man. NLT sana. What is good? Know, O people, the Lord has told you what is good. This is what He requires of you. Everybody, to do what is right, to love mercy, and to walk humbly with your God. Very basic ito, pero it simplifies the focus of your life dahil napakaraming pwedeng gawin sa buhay na ito pero hindi naman lahat pare-pareho ang halaga. So itong requirement ng Lord sa atin to do what is right, to love mercy, and to walk humbly with your God. Now there's a challenge. The challenge is we're human beings. At pagka sinabing human beings, hindi tayo kailanman perpekto eh. May posibilidad magkamali ka. Minsan sinasadya. Minsan hindi. Katunayan si Peter, I do not doubt his intention. Lord, iwanan ka man ng lahat. Hindi ako aalis sa'yo. Susunod ako sa'yo. I believe sincero siya. Walang pagdududa doon. But he's a human being, just like you and me. Napakaganda po ng tema. Breakthrough gentleness that heals. So during those times of weak moments, ang pagkakamali, kapag ka ininterpret mo yun, na kapag nagkamali ka, ayaw na ng Diyos sa'yo. And at first, we can see Peter, he's so sincere, and he thought, wala na, disqualified na ako. Buti na lang yung titulo ng mensahe, Tell the Disciples. May special mention pa siya. And Peter. Kasama pa rin si Peter sa inaanyayahan ng Panginoon. Ang sarap isipin, Tell the Disciples. And Alex, kasama pala ako dun. Tell the Disciples and Noy, one of our leaders here. Tell the Disciples and William. Ang sarap, hindi ka kinakalimutan ng ating Panginoon kahit sa panahon ng iyong naging pagbagsak o kahinaan. This is the God of Christianity. He's a righteous God, but at the center of Christianity is still a God of mercy. He is still a God of grace. He is still a God of gentleness. Now, this is not to highlight ang, total, mabiyaya ang Diyos. Ayos lang pala ang magkamali. That is not the point. This is not a license to be careless. Kasi yung pagkakamali sa buhay, may konsekwensya pa rin yan eh. Kahit mahal tayo ng Diyos, may konsekwensya yan. Pero hindi ibig sabihin nagsasara na siya ng pagkakataon sa iyo. Now, we will realize this, isa itong napakalakas na armas sa buhay. Kapag dinadalaw ka ng spirit of condemnation, spirit of guilt, spirit and shame, that makes you as though you are a stranger, that makes you feel as though you're no longer welcome. Pero inaanyayahan pa rin siya. Kahit napalpak ka, Peter, naanyayahan pa rin kita. And we know the wonderful story. Peter denied the Lord 3 times. Maraming lesson po doon eh. Yung mga nabanggit kanina, I hope nag-take note tayong lahat. Tapos i-reflect mo yon para wag mong pabayaan gamitin ni Satanas ang isang naging failure mo na para maipadama sa iyo na parang wala ka ng kwenta o kaya wala ka ng pag-asa na basura ka na. Kasi yun ang mga armas ni Satanas eh. May mag-asawa minsan, total, nasira na yung ako, hindi na siguro ako pagtitiwala ng asawa ko, ituloy-tuloy ko na lang. So sa halip na manangan sa biyaya ng Diyos at makipag-ayos sa kanyang asawa, nagpakarubrub lalo sa karumihan. That is not the proper way to treat yourself when you fail. Pero tingnan natin sandali yung isang lesson. Kasi habang nagpipreach si Sister Lilian, makikita natin, what's wrong with Peter saying, Lord, iwanan ka ng lahat,
pero ako hindi kita iiwanan. What's wrong with that? Nothing is wrong with that. But the problem is, the reliance of Peter is in himself. So merong ni-reveal ang Diyos dito kay Peter na dinil niya, na kapag hindi niya na-deal, kasi likas kay Peter yung strong-willed siya. May mga taong ganyan eh. Masyadong strong-willed. Yung bang tipong ibahin mo ko. Ako pa. Yung bang masyadong believe sa sarili. Akala malakas sila but actually it's a weakness. Yung masyado kang kumpiyansa sa sarili mo at ang kumpiyansa mo sa halip na nasa Diyos, nasa sarili mo na lang. And the Lord has to deal that kind of thing to Peter, otherwise He cannot use Peter mightily. So nothing is wrong about saying, Lord, I promise to you. We need to do that. Lord, I'll be loyal to you. We need to do that. But the way we say it should be anchored on correct source of reliance. Hindi yung sa sarili ko na, kundi, Lord, mahal kita, sisikapin ko, at mananangan ako sa iyong biyaya dahil sa ganang akin, hindi ko kaya. That's the safe. Si Peter hindi eh. Lord, ibahin mo ko. And the Lord has to deal with that. So, Jesus said, Peter, pagkatapos tumilawak ng manok ng 3 beses, ipagkakaila mo ko. Hindi para hiyain si Peter, but to give Peter a point of lesson in life. So, we know what happened. May susunod-sunod siya, pero sabi ng Bible, so sinisikap niyang sundin na hindi siya lalayo. Lahat nagkalasan na. Pero siya sumusunod, pero sabi ng Biblia, sa kalayuan. He still wants to prove that to Jesus, I can do what I promised to you. So, sumunod pero sa kalayuan at nakiumpukan, may nakakita, kasama ka rin ni Jesus. Hindi ko siya kakilala. So, he denied the Lord at may passage pa na nagalit siya at nanumpa pa. At pagkatapos ng 3 denial, tumilaok ang manok. Kaya, doon na uso yung maling kaisipan na si San Pedro daw ang patron ng mga sabungero. Ginawa pang sabungero si Peter. Mga Pilipino talaga, no? Tapos gumawa pa ng ang manok ni San Pedro. That's not the context of the story. So, very beautiful ito. So, tumilaw ang manok, nagkatinginan sila ng Lord Jesus, and he wept bitterly. I betrayed the Lord. I failed. Napakapait niya. At hiyang-hiya siya sa Panginoon. In fact, wala na siyang plano na humarap kay Lord Jesus uli. Ang Lord Jesus ang humabol sa kanya. Isn't God amazing? Nagkamali ka, pero hindi kay give up ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. He is a generous, gentle, gracious God. We need to adjust how we view God. The God of the Bible could not be the God that is in your mind. Baka hindi yan ang Diyos ng Biblia. Sariling katang Diyos mo ang naiisip mo. So the God who is so holy, who is so powerful, is also a God who is so gracious and merciful. So, I believe Peter interpreted that situation properly. It's actually a beautiful reflection. Na akala niya, kinokondena siya ni Jesus. Hindi. 3 bagay agad makikita natin. Number 1, tumilaw ang manok para hindi ikondena si Peter, but to awaken Peter, upang gisingin siya. Kasi akala niya ayos siya, pero hindi na pala. Pwede mangyari sa ating lahat yun. Na akala mo ayos ka pa, pero actually hindi na. Umuunti na ang prayer life mo, pero tingin mo, okay ka pa, ang kumpiyansa mo, sobra-sobra sa sarili mo. Paliban-liban ka na sa pagsamba sa Panginoon. Umuunti na at halos hindi mo na mabasa ang iyong Biblia pero babad ka sa iyong social media. And you think you're still okay? Your confidence is too much upon yourself. The Bible says, the wicked do not seek God. Yung hindi pagpipray, katangian po ng mga lumalayo sa Diyos yan. Kasi tingin mo hindi mo na siya kailangan. You're strong, you're okay, you have a work, sumusweldo ka. Pwede mangyari sa ating lahat yun. So, it's to awaken Peter. Peter, you think you're okay, you're not.
So that's the message of the Lord there. The second is not just to awaken Peter, but also to give Peter a chance na makapanumbalik po sa kanya. Okay? Dito, makikita po natin na masyado ang karanasang ito kay Peter to the point that hindi niya ito kinalimutan when he wrote the book of 1 Peter and 2 Peter in the Bible. Madalas nababanggit yung grace, grow in grace and in the knowledge of the Lord and Savior. It's a different Peter now. Hindi na siya yung very self-confident, kundi madalas na biyaya ng Diyos. Lumago tayo sa pagkakilala sa Diyos. Huwag tayong maging believe sa sarili natin. Si Kristo ang gawin nating pundasyon sa buhay natin, hindi sarili natin. Purihin ang Panginoon. Those are the big lessons that we can see in the example and in that instance of Peter. Another lesson I believe that the Lord wants to tell Peter is not to condemn him, kundi nung tumilaw kang manok, parang sinasabi, see, bago pa man nangyari, alam ko na, Peter. Don't worry. Yes, you failed. But because I know everything, I'm still in control. Hallelujah! And of course, ang pagtilawak ng manok ay hindi yung, yan, yabang mo, Peter. Yan. Hindi ganun ang Lord eh. Pag magtuturo ang Panginoon, very gentle. Pero matututo ka. Listen please. Ang pagtilawak ng manok ay nagiging hudyat ng altar call ng Panginoong Yesus kay Peter. Manumbalik ka sa akin, Pedro. And then he helped Peter. 3 times denial. Natagpuan siyang uli ng Panginoon. Hiyang-hiya siya. Wala na yung yabang niya na, oh Lord, wala na yung ganun. And Jesus said, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. You know that I love you. 3 times yun, feed my sheep. Peter, do you love me? Palagay ko, nagulat, ano na naman kayang nakikita ni Lord sa akin? Yung bandang dulo, Peter, do you love me? Lord, only you know that I love you. So madaling salita, his confidence is no longer in himself, but it's totally in the Lord Jesus Christ. And because of that, nanigate yung 3 times denial, he was recommissioned. Some of you are thinking today, baka kapareho ka sa ganung pagkakataon, kamali ako, nag-fail ako, baka hindi na ako magamit ng Diyos. Gusto kong i-anunsyo, nais pa rin ng Diyos, magamit ang buhay mo para sa kanyang kalwalhatian. He wants to recommission you. He's a God of restoration. Ang pinakamatindi sa akin na tumama dun sa preaching na narinig natin, among all others, is those words. The cross of the Lord Jesus Christ is God's declaration that grace is greater than your failure. Purihin po natin ang ating Panginoon. Lift your hands to Jesus. We come to Him. We call unto Him. At hindi tayo mananatili sa lugar ng pagkalugami, lugar ng karumihan, lugar ng kasalanan. Ayaw ng Diyos na manatili ka dyan. Kaya ka pa rin niyang tanggapin, hugasan ng kanyang dugo, at kaya niyang bigyan ng bagong direksyon ang iyong buhay. We're gonna sing that song with faith and with praise to the Lord. You are my strength. Yes, Lord Jesus. Glory be to God. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my only. Oh, glory be to God. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my only Lord. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy Napakabuti mo aming Diyos. your name. Napakabuti mo aming Panginoon. We worship
worship you, Lord. We worship you. Glory to Jesus. Say that second verse. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I fall down, you lift me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Sing it to Him. Maging kayo po din sa Overflow Spaces and joining us via online. Let the grace and the gentleness of Jesus flow and bring healing to your heart. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your Jesus, Lamb of God. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Your name, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Nakatas po ang kamay natin sa presensya ng Diyos habang dinarama natin ang kanyang yakap ngayong umagang ito. While I was listening to the preaching, I was praying, Lord, sino mang nangangailangan ng iyong yakap, hindi mo ito ipagkakait. And today, let the Lord's healing touch strengthen you again. Maybe, may matagal ka nang nagawang pagkakamali, pero hanggang ngayon, kahit pinagsisihan mo na, ginagamit pa rin ng kaaway ito para usigin ka. Ngayong umagang ito, I declare by faith, our God can silence those accusing voices in the name of Jesus. You just have to reassure to yourself, I will trust the Lord. I will love the Lord. At ang pagkabilib ko ay wala sa aking sarili. Wala sa aking sariling lakas. Sapagkat ako'y mahina, subalit ang aking Diyos ay malakas at Siya ang gagawin kong kalakasan. It's a total shift of your confidence. That's a big lesson for Peter. At natuto siyang manghumawak pamula noon sa biyaya ng ating Panginoon. The Bible tells us in Ephesians chapter 6, verse 10, be strong in the Lord. Hindi sinabing be strong in yourself. Sapagkat limitado ang iyong source. Kapag naging malakas ka lang sa sarili mo, madali kang manghina. Madali kang madrain emotionally. But when you begin to train yourself, kahit pala mahina ako, may Diyos akong malakas na hindi ako i-give up, na pwede kong kapitan. I choose to be strong in the Lord and in the power of His might and in His grace I will rely. Hallelujah. Nakataas ang kamay natin kay Jesus. Maging kayo po na nasa mga overflow spaces, I can sense the anointing of the Lord strengthening your spirit. Winawasak ng Panginoon ang spirit of discouragement, ang spirit of guilt, ang spirit of condemnation, ng mga paboritong armas ni Satanas para pahinain ang Kristiyano. The God of Peter is the same God that you serve. Tell the disciples, and Peter, you can put your name there. Hindi ka pinupwera ng Panginoong Hesus sa kanyang ililigtas, sa kanyang palalakasin, sa kanyang pagpapalain. He is our gentle God. Palitan mo ang mga maling kaisipan at pangunawa kung sino ang Diyos. This is the Jesus of the Bible. He is all for you. And every time you feel weak, His strength is ready for you. Every time you have needs, His provision is ready for you. Every time na kailangan mong kanyang kamay, hindi niya ipagkakahit ang kanyang kamay. Allow the Lord today to strengthen you. Could you pray in tongues? Pray in the Spirit. Say your prayer. Say your trust in Him. Kapalayasaya. This is the Jesus of the Bible. The Jesus of Peter.
is the same Jesus who loves you. Ikabalaya sererebe kerere alama. In the name of Jesus, habang dumadalangin ang iyong mga anak, inantay mong iyong kapangyarihan by faith. Today, receive the fresh impartation of the strengthening power of the Lord Jesus upon your life in Jesus' name. Hindi niya pagkakait ng himala ng kanyang pagpapagaling sa iyo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. By faith today, receive the recommissioning anointing. If you've been neutralized before, hallelujah, and you feel God can no longer use you mightily, that's a lie of the enemy. Receive the recommissioning of the Lord Jesus upon your life. Sumunod nga po ang lahat sa prayer. Sabihin natin, Panginoong Yesus, maraming salamat po. Nangusap ka sa akin ngayong araw na ito. Nais mo, O Diyos, na maranasan ko ang pangako mong ito kay Apostol Pedro. And it is also your promise to me. Kasama ako sa iyong tinatawag. Kasama ako sa binibigyan mo ng pagkakataon. Kasama ako, Panginoon, sa mga nais mong magamit mightily for your glory. I give my life to you, Lord. I repent of my sins. Give me a renewed strength, Lord. I am making a decision. I am making a promise. Not by my own strength, but by your grace. I will trust you. I will follow you. I will serve you because you are my Lord. You are my Savior. In Jesus' name, amen, amen, amen. Let me just be the one to quickly pray for you. I would like to ask our core leaders to stretch your hands sa mga kapatiran as a channel of the Lord's blessing. Ang service natin na hindi mga lecture ang ating naririnig. You are receiving impartation. You are receiving the anointing power of the Holy Spirit that is changing your spiritual atmosphere in your family. Panginoon, i-release mo ang iyong mga pagpapala sa iyong mga anak. Sino mang nakakadama ng parang napakadilim na nakabalot sa kanya, winawasak mo ito, Panginoon. Ang liwanag ng iyong pag-ibig, ang liwanag ng iyong biyaya, ang iyong pinadadaloy ngayon, we rebuke the works and lies of the enemy, including sickness and disease upon the bodies of God's people. We rebuke you in the name of Jesus. We are exercising the authority, the delegated authority of the Lord Jesus Christ to the church. Receive your healing. Receive your blessing. Receive revival. Hallelujah. Receive Holy Spirit breakthrough. Give the Lord a mighty, mighty hand of praise and claim your answer to your prayers. Sino man dito masakit na kanyang ulo o kaya ay high blood pressure, special mention in the name of Jesus. By faith, receive your healing. Minamahal na magulang, minamahal na kapatid, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Minsan instant healing, minsan gradual healing, but don't doubt it. Hallelujah! May handang kagalingan ng Diyos sa iyong buhay, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Father God, we thank you. We honor you. At kung papaano sinabi mo kay Apostol Pedro, Peter, pagkatapos mong lumakas, strengthen your brothers. Pagkatapos naming matanggap ang ibayong kalakasan, gawin mo rin kaming alulod ng kalakasan para sa iba sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. If you believe God will use you mightily, give Him praise. Give Him honor. Hallelujah. Jesus, Lamb of God, sing the chorus again. Yes, Lord. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is. Ito na po, huli nating awit. Jesus.
hallelujah. Thank you, Lord Jesus. This coming October will be our 48th anniversary po ng GL Church Worldwide Ministry. This precious ministry whose real owner is the Lord Jesus Christ. Ginagamit ng Panginoon mightily. Nakakatuwa ang update natin, 81 countries na po pala at saka territories. The same message, the same mission. Pero makikita natin ang galaw ng Santong Espiritu. Ang Diyos natin hindi moody. Buti na lang, ano? Ang tao moody eh. Pabago-bago. Pero ang Diyos natin, He remains a faithful, a good God. At kahit minsan tayo ay nagiging unfaithful, ang sabi ni Apostle Paul, He remains faithful. Gusto kong i-anunsyo, ito ang klase ng Diyos na pinaglilingkuran ng JIL Church Worldwide Ministry. A faithful God. Hallelujah. So we're praying for the anniversary theme, and the Holy Spirit placed in the heart of our Bishop, Brother Eddie, the focus will be God the Father. Kasi nung una, Christ is the answer. Last year, Holy Spirit breakthrough. So pinagpipray lang ano yung mga right wording sa ating tema, but it's focusing on the Father God. Yes, ganun po tayo, hindi yung kung ano lang yung maisip yun, pinagpipray, pinagpa-fasting, kasi nga sa Diyos ang ministry. And we want the theme to reflect the heart of God, the prophetic message of the Lord for our church family. But most likely, isa sa na i-suggest ng mga operation directors, mga key leaders in a season of prayer is Abba Father, Lord of all. Ang ating Diyos amang sumasalangit, ibig sabihin, it focuses on the sovereign rule of God na makapangyarihan ng Diyos, maasahan natin siya, pero at the same time, hindi lang siya makapangyarihan, siya ay isang Diyos na makalinga. So in the midst of chaos happening in this world, nothing to fear. Our God is still in control. Hallelujah. Siya ay makapangyarihan at siya ay makalinga din. Is our Abba Father. Purihin po natin ang ating Panginoon. Lift your hands to Jesus, please. Panginoon, patuloy ka pong nagpapakilala kung sino ka sa buhay namin. At ito'y nagiging kalakasan namin sa aming buhay pananampalataya sa iyo. Salamat sa mga kaluluwang iyong pinaghilom, pananampalatayang iyong pinatibay, Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok, katiyakang nandiyan ka